Hi, welcome to my green studio. Itatampok po natin sa ating Green Studio Presents ang buhay ng first 100 Golden Stars ng Philippine Showbiz. Mula ito noong 1919 hanggang 1960s. It's the story of those stars who started their career on that era. Kung may mga suggestions po kayo, paki-comment sa baba kung sino-sino ang mga sumikat na kilala nyo noong panahon na iyon. Ang unang tampok sa ating kwento ngayon ay ang buhay ni Atang de la Rama. Siya ang itinuturing na first Filipina film actress. Ang kanyang tunay na pangalan ay Honorata de la Rama Hernandez. Isinilang siya sa Pandacan, Maynila noong January 11, 1902. Sa edad na 7 taon ay nagbida na siya sa mga Spanish zarzuelas gaya ng Mascota, Sueño de Onvals at Marina. Nang panahon na yon, ang ating bansa, ang Pilipinas, ay nasa ilalim ng Amerika at kakalaya lang natin sa Espanya noong 1898. And since 333 years ang Spanish dito, kaya malaki ang naging ambag nila sa ating kultura. Ang zarzuela ay isang Spanish opera o dula-dulaan na naglalaman ng mga musikal na gawa. Tinagurian din itong isang drama liriko na nagpapalit-palit sa pagitan ng binibigkas at inaawit na mga eksena at may kasamang sayaw. Ang etimolohiya o pinanggalingan ng pangalang zarzuela ay hindi tiyak, ngunit ito ay maaari daw na hango sa pangalan ng isang royal hunting lodge, ang palasyo ng zarzuela. Malapit ito sa Madrid, Spain, kung saan ang ganitong uri ng libangan ay unang iniharap sa korte. Ang palasyo naman ay ipinangalan sa mga brambles o zarzas na lumaki sa lugar na iyon. Si Atang ay maagang naulila sa mga magulang at siya ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang nakakatandang kapatid na babae o ate. Ang kanya namang ate ay nakapangasawa ng isang zarzuela composer. Kaya sa murang edad ay nahasa na si Atang na gumanap o magsanay sa zarzuela. Taong 1917, sa edad na 15, ay nagbida na siya sa zarzuelang Dalagang Bukid. Dito siya nakilala sa pag-awit ng kantang Nabasag ang Banga. May idea po ba tayo how does it sounds? Eto po, pakinggan natin. Ay, isang dalagang nasa loob ng tubig. Ay, buksan ang langit. Ang amoy pagkakay biglang lumapit. Ang isang nilalang nagising. Ay, may naalala po ba tayo sa kanta? Siguro yung mga lola at lola natin, or parents natin, or yung mga tiyahin at tiyuhin natin. Naalala pa nila ang mga kundiman. Okay, heto, pakinggan po ulit natin. Alright, sana ay nag-enjoy tayong makinig ng zarzuela dahil bahagi ito ng ating kasaysayan. Ang zarzuelang Dalagang Bukid ay ginawang pelikula noong 1919. Ito ang kauna-unahang full-length Filipino-produced and directed feature film. Katambal rin dito ni Atang ang kanyang orihinal na kapareha sa zarzuela na si Marceliano Ilagan. Ginampanan ni Atang ang role dito ni Angelita at si Marceliano naman ay ang papel ni Cipriano.
Sad to say dahil din siguro sa tagal ng panahon at sa dami ng naranasan ng bansa natin ay nawala ang kopya nito. Dinirik ito ni Jose Nepomuceno, ang kauna-unahang direktor at producer sa bansa. Siya rin ang tinaguriang founder of Philippine movies. Ang istorya ng Dalagang Bukid ay tungkol sa pag-iibigan nina Angelita at Cipriano. Si Angelita ay isang tindera ng bulaklak dito sa harap ng kabaret na ang pangalan ay Dalagang Bukid. At si Cipriano naman ay isang estudyante ng abogasya na galing sa mahirap na pamilya at nakapag-aral dahil sa scholarship. Ang pamilya ni Angelita ay pinilit siyang ipakasal sa mayamang nagpapautang ng 5'6" na si Don Silvestre. Gumawa ng paraan ang Don para manalo si Angelita sa beauty contest at hiningi nito ang kamay ng dalaga sa mga magulang nito. Bago ang koronasyon ay nagpakasal ng lihim sina Angelita at Cipriano sa simbahan ng Santa Cruz. Sa araw ng koronasyon ay pumunta sila ni Cipriano upang sabihin kay Don Silvestre na kasal na sila. Nag-premiere ang pelikula noong September 12, 1919 sa Teatro de la Comedia at inilipat sa Empire Theater. Ang Dalagang Bukid ay isang silent film, ngunit nang ipalabas ito sa sinihan ay nakatambay si Atang sa isang bahagi ng sinihan at inaawit ang Nabasag ang Banga. Kumita ng malaki ang pelikula ng panahon na iyon. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano ay ipinaglaban ni Atang de la Rama ang pangingibabaw ng kundiman at sarswelang Pilipino. Ang kundiman ay isang tradisyonal na awit tungkol sa pag-ibig. Ang melody nito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang malinis, dumadaloy at banayad na ritmo na may mga dramatikong pagitan. Madalas itong kantahin sa mga harana, isang uri ng panliligaw noong unang panahon. Ang sarswelang Pilipino naman ay isang dulang musikal na nakatuon sa mga kontemporaryong isyung Pilipino tulad ng usura, sabong at kolonyal na mentalidad. Dagdag kaalaman lang, ano ba ibig sabihin ng usura? Ito ay pagpapautang na may mataas na tubo o pananamantala sa kalagayan o kagipitan ng isang umuutang. Aktibo si Atang sa teatro at pelikula mula 1919 hanggang 1956. Hindi mabilang ang dula o vaudeville na kanyang ginanapan. Nagtanghal siya sa pangunahing teatro sa Maynila gaya ng Teatro Libertad at Teatro Zorilla. Gayon din sa mga sabungan at public plaza sa Luzon, Visayas at Mindanao. O baka may nag-react dyan na sa word na sabungan. Kasi ngayong panahon parang ang bad kasi ng dating pag narinig natin ang word na sabungan. Pero noong unang panahon, dinadayo ito ng mga tao para itong isang malaking fiesta, isang malaking event sa isang bayan. Imagine kasi walang cellphone, konti lang ang may TV nung panahon na yon, kaya ang sabungan ay isa sa mga entertainment ng mga Pilipino noong unang panahon. Nagtanghal din si Atang ng zarzuela at kundiman sa mga indigenous group ng bansa gaya ng mga Igorot, Aita at Mangyan. Nag-perform din siya ng mga kantang Pilipino sa mga konsyerto niya sa Hawaii, San Francisco, Los Angeles, New York City, Hong Kong, Shanghai at Tokyo. Ang mga kundiman na kanyang kinanta ay kinumpose ng mga sikat na composer noong early 20s at 30s. Ilan sa mga ito ay ang kantang Bituing Marikit, Madaling Araw, Mutya ng Pasig at Anak Dalita. Kahit aktibo sa kanyang mga pagtatanghal ay nakapagtapos pa rin ng pag-aaral si Atang. Siya ay graduate ng kursong pharmacy sa Centro Escolar de Señoritas na ngayon ay kilala bilang Centro Escolar University. Ikinasal si Atang kay Amado Hernandez noong 1932. Si Amado Hernandez ay kilalang manunulat at labor leader na lumalaban sa mga social injustices sa bansa.
Hindi sila nagkaroon ng anak, ngunit naging matatag ang kanilang pagsasama hanggang sa pumanaw si Amado noong 1970. Narito naman ang mga listahan ng mga pelikulang nagawa ni Atang. Una ay ang Dalagang Bukid noong 1919. Pangalawa, Dugong Silangan, 1930. Pangatlo, Ay Kalisod, 1938. Pang-apat, Mahiwagang Binibini, 1939. Panglima, Batong Buhay noong 1950. At pang-anim at panghuli ay ang Buhay at Pag-ibig ni Dr. Jose Rizal noong 1956. Si Atang ay isa ring theatrical producer, writer at talent manager. Siya ang nag-produce at nagsulat ng mga dulang Bulaklak sa Kabundukan, Aking Ina, Anak ni Eva, at Puri at Buhay. Author din si Atang ng mga short stories na Doon sa Dakong Timog, Sa Malayang Lupain, at Nakakubling Tala gamit ang pseudonym na Herminia de la Riva. Sinulat din niya ang short story na Kahina-hinayang na Pag-ibig gamit ang pen name na Matimtimang Laki. Si Atang din ang nagsulat ng liriko ng kantang Pag-asa na kinumpose ni El Ignacio. So I'm not sure kung Louie Ignacio ba yan. Nagsulat din siya ng skits sa Spanish language. Ang skits ay isang maikling komedya o parody, gaya ng Hele Hele, Kabayanihan, at Milagros ng Birhen at marami pang iba. Noong panahon ng mga Hapon sa bansa or World War II, gumawa rin si Atang ng kabayanihan gaya ng pagdadala ng sikretong mensahe sa mga guerrillas na itinatago niya sa kanyang nakapusod na buhok. Aktibo rin si Atang de la Rama hindi lamang para sa mga grupo ng kultura at sining, kundi gayon din sa politika. So obviously, maaring na impluwensyahan din siya ng kanyang asawa dahil aktibo ito at minsan nang nakulong si Amado dahil pinagbintangang komunista ito or lumalaban sa pamahalaan kung alam niyang merong naaapi. Nagbigay din siya ng mga lectures sa grupong kaisahan ng mga kababaihan sa Pilipinas, gaya ng Dagagalangin Ladies Association and the Red Cross Fund Drive, Confederation of Labor Organization, Home Nursing Association, Girl Scout of the Philippines, PETA Babaylan at Gabriela. Dahil sa kanyang mga achievements at contribution sa sining, ay itinangal siyang reyna ng Kundiman at Sarsuelang Pilipino noong 1979 sa edad na 74 years old. On May 8, 1987, for her sincere devotion to original Filipino theater and music, her outstanding artistry as a singer and as a Sarsuela actress, playwright, producer, her tireless effort to bring her art to all sectors of Filipino society and to the world, President Corazon C. Aquino proclaimed Atang de la Rama a national artist of the Philippines for theater and music. Narito naman ang ilang mga award pa na nakuha ni Atang de la Rama. Panitik ng Kababaihan, 1950. Reyna ng Kundiman at Mutya ng Dulang Pilipino, 1963. Sagisag ng Lungsod ng Maynila, 1964. Presidential Medal of Merit, 1966. Queen of the Kundiman and Prima Donna of Filipino Theater, 1968. Reyna ng Kundiman at Paglilingkod sa Bayan, 1973. Diwa ng Lahi, 1974. Kababaihan ng Lahi, 1975. Tandang Sora Trophy, 1977. Walang Kupas Award, 1982, and last but not the least, the Ateneo de Manila University, Tanglaw ng Lahi. Atang de la Rama gave the best years of her life to the arts.
nang hindi na siya aktibo sa musika ay tahimik siyang namuhay sa bahay nilang mag-asawa sa Tondo at birthplace na rin ni Amado Hernandez na isa ring national artist. Pumanaw si Atang noong July 11, 1991 sa edad na 89 years old at inihatid siya sa huling hantungan ng kanyang mga mahal sa buhay sa Manila North Cemetery. At yan po ang naging journey ng isang Atang Dilarama, isang henyo sa sining, the legend. Ika nga minsan lang daw tayo mabuhay sa mundong ito, kaya dapat ibigay na natin ang lahat ng ating husay at galing kahit sa anumang larangan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.